Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules na ngayon, ikasyam na ng Abril 2025. Ngayon po ay araw ng Kagitingan Holiday. Sa ulo ng ating mga balita, 4 na Pro-Duterte vloggers na cite in contempt ipinapaaresto ng Kamara. Attorney Harry Roque tinuturong ng isang vlogger bilang nasa likod ng pulburon video ni Pangulong BBM. BP Inday Sara inimbitahang dumalo sa ikatlong Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay Mayor Digong. Isang opisyal ng DILG inakusahan ng dating partner ng pang-aabuso. Department of Agriculture pinagbabawal ang pag-aangkat ng hayop at animal products mula sa Slovakia dahil naman sa foot and mouth disease. Mas mapanganib at malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, ibinabala ng PBOX. Araw ng Kagitingan magiging mainit. 16 na lugar posibleng makaranas ng Danger Level Heat Index. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, magandang umaga sa mga taga Malabon. 16 na lugar sa bansang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw ng Kagitingan. Batay sa forecast ng Pag-asa, nasa 44 degrees Celsius ang maaaring maramdamang heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Posibleng umabot naman ng 43 degrees Celsius ang damang init sa Sangli Point, Cavite City. Yan din sa Baracatanduanes, Butuan City at Agusan del Norte. Ang iba pang mga lugar na inaasahang mararanas din ang danger level ng heat index na aabot ng hanggang 42 degrees Celsius ay kinabibilangan ng Echagi, Isabela, Iba, Zambales, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Pampanga, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling sa Tarlac, Cuyo, Palawan, Rojas City sa Capiz, Iloilo City, Panglao International Airport sa Bohol, Catarman, Northern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at ang Musuan, Bukidnon. Kahapon, 24 na lugar sa bansa nakaranas ng heat index. Ang pinakamainit ay naitala naman sa Dagupan City, Pangasinan at Iloilo City na umabot naman ng 46 degrees Celsius. Nagkaroon ng explosive eruption ng Bulkang Kanlaon bandang alas 5:57 na umaga kahapon, Martes. Sabi nga ni Dr. Toto Bacolcol, sana wag mo na akong interviewin tungkol sa mga bulkan. Pagkatapos mo akong ini-interview, sumasabog. Ganon din nangyari natin yan sa may sa may Taal. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot ng 4 na kilometro ang taas ng usok na ibinuga ng bulkan, tumagal ng aktibidad na halos 1 oras. Sa programang 2x2, na narinig din sa radyo natin nationwide, sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol, posibleng sanhin ang pagsabog ng pagbabarang nangyari sa bunganga ng bulkan. Kasi for the past few days, halos wala tayong lindol. In fact, 2 days ago, 2 lindol lamang, and yung sulfur dioxide natin umabot lamang ng 1,655 tons per day nung April 6, and nung April 7 kahapon, nasa 1,655 tons per day. So most likely, it's the same mechanism na nangyari nung December 9. Eruption. Few days before, walang halos, konti lang yung lindol, and at the same time mababa din yung sulfur dioxide. So ito yung nabarahan yung bunganga, and nagkaroon ng overpressurization, kaya po sumabog. Sa kabila ng pagsabog, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon at hindi pa kinakailangang palawigin ang kasalukuyang 6-kilometer radius danger zone. Tiniyak naman ng Environmental Management Bureau Central Visayas, nananatiling normal o ligtas ang kalidad ng hangin sa Cebu at Negros Occidental kasunod ng pag-albruto ng Bulkang Kanlaon.
Sa monitoring ng EMB7 sa Toledo at Mandaue City sa Cebu, lumalabas na hindi mapanganib sa tao ang kalidad ng hangin sa dalawang lungsod, pati na rin sa Barangay Mabigo sa Canlaon City. Lumalabas din sa monitoring ng abo at gas mula sa bulkan ay tinangay ng hangin patimog kanluran at mas mataas ang tsansang makaapekto ang ashfall sa mga nasang kanlurang bahagi ng Negros at hindi sa Cebu. Nagpalabas ng temporary ban ang Department of Agriculture sa pag-aangkat ng mga hayop at mga animal products mula Slovakia matapos ang pagkalat ng Foot and Mouth Disease o FMD sa mga alagang baka ng nabanggit na bansa. Iniulat ng Slovak authorities sa World Organization for Animal Health ang pagkalat ng FMD noong March 2, 2025, partikular na sa Donatska, Istreda Trabiski. Ewan ko, ang pronunciation niya. Ipinalawanag ni Agriculture Secretary Francisco Chularel, lain ng pansamantalang import ban na mapigilan ang pagkalat ng FMD virus at protektahan ang kalusugan ng mga hayop na madaling kapitan ng sakit, kabilang ang mga baboy, baka, kambing at kalabaw. Ang Pilipinas ay kinilala ng World Organization for Animal Health bilang FMD-free na bansa. Inilabas ni Secretary Laurel ang Memorandum Order No. 21 na nagbabawal sa pag-aangkat ng buhay na baboy, baka, water buffalo, gayon din ang mga kahalintulad na produkto tulad ng pituka na ginagamit sa paggawa ng longganisa, sebo, sungay, koko, litid at similya. Gayunman, ilang mga produkto ang papayagang makapasok sa bansa tulad ng ultra-high temperature na gatas, heat-treated na mga produktong karneng nakalagay sa sealed containers, protein meal, gelatin, in vivo derived embryo, lime hides, yung pickled pelts at semi-processed na mga balat. Ang mga kargamentong nasa biyahe na naisakay o tinanggap sa mga puerto bago ang opisyal na abiso ng otoridad na Slovakia ay papayagang makapasok, subalit kinakailangan ng mga produkto ay kinatay o ginawa bago ang March 6 na at masuring negatibo sa FMD bago dumating sa port of entry. Sinuspende ng DA ang proseso, evaluation at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga apektadong produkto. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Deklaradong regular holiday ang araw ng Kagitingan o Day of Valor ngayong araw, April 9. Ito'y sa bisa ng Proclamation No. 727 na inilabas sa alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng naturang proklamasyon, inaanyayahan din ang publiko na makiisa sa 2025 Philippine Veterans Week mula April 5 hanggang 11. Pangungunahan ito ng Department of National Defense at ang Philippine Veterans Affairs Office. Ang araw ng Kagitingan ay tinakda bilang pagbibigay pugay sa kadaikila ng mga sundalong Pinoy at mga Amerikanong nakipaglaban noong World War II. Arestado naman ang 3 grade 12 students sa Manoy nanggahasa ng 16 na taong gulang na schoolmate nilang babae sa Tondo, Maynila. Sa ulat ng Baseco Police Station, nakipag-inuman ang biktima sa bahay ng isa sa mga sospek noong gabi ng April 5. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez sa panayam ng DZRH at radyo natin, nakatulog ang dalagita dahil sa sobrang kalasingan. Nagising na lamang nito na may humahawak na sa kanya, hinahalikan bago mo siya pinagsamantalahan ng 3. Nakipag-konekudo sa mga suspect kung saan hindi nagpaalam tong bata, tumakas. Noong April 5 at around mga 11 o'clock. Mm-hmm. So nag-inuman sila sa bahay nung isang suspect hanggang sa nalasing ho siya at nakatulog. Nung siya ay natutulog, nagulat ho siya at may umahalik ho sa kanya at tinawakan ng kanyang mga kamay at tinatakpan ng kanyang bibig kung saan halinilan nung napagsamantalaan po itong minor victim mo natin. Ay, naku. Kaya sa mga magulang, bantayan nyo mabuti yung inyong mga anak, ha? Matapos naman ang naturang insidente, agad na tumakbo sa kanyang mga kaibigan ang biktima na siyang nagsumbong sa mga magulang nito. Nagkasan ng follow-up operation mga pulis para madakip ang mga suspect na agad namang isinailalim sa inquest proceedings. Hindi daw natin sila inimbestigahan na tanungin pa kung ano yung ginawa nilang kasalanan sapagkat may mababiolate po tayo. Ngunit sa
sa revelation ng bata at sa ating medical legal findings po, kumpirma doon na napakailaman nung itong ating minor victim. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, formal namang pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-49 na Socio-Civic Center sa Laguna. Ang 50 million pesos na pasilidad ay tinayo sa barangay San Isidro ng bayan ng Luisiana. Ang dalawang palapag na struktura ay magsisilbing community hub at evacuation center sa panahon ng emergency. Kompleto po ito ha. Merong comfort room ang bawat palapag, multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Ayon kay Mayor Jumaper Alvarez Uy ng Luisiana, napakahalaga ng naturang Social Civic Center na itinayo sa kanilang lugar, lalo pat naghahanda sila para sa reconstruction ng kanilang municipal hall. Kabilang sa mga dumalo sa naturang inaugurasyon ay si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services, Eric Balcos. Inimok ni Balcos sa mga residente na maging responsable sa paggamit ng naturang pasilidad upang mapakinabangan hanggang sa susunod na henerasyon. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! At habang kayo po naghihilamos, naliligo gamit ang Shield Bath Soap, eto na ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayong araw ng 3,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ano kaya yan, ha? Ngayon naman, binigay ko na nga yung unang item. Yung ilang item ay gawa sa metal, ginagamit sa construction. Ang prinsipyo ng P6 na ginamit ay pinukpok. Diba? Pinupukpok. Pinupukpok. Ano yung pinupukpok at ano yung pinampukpok? Ay, hindi natin alam. Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Klaro ang ating guidelines ha. Yung iba kasi, hindi sinusunod yung panuntunan na isang beses lamang sasagot. Kaya yun, lumaki tuloy na hanggang 38 milyong huling premyo natin. Ito baka umabot ng 50 pahirapan Basta isang beses lamang ho, parang boboto ho kayo sa sa eleksyon, di ba? Sa senador, pwede kayo mag-overvote. Pero hindi kayo pwede kayo mag-undervote ha. Dapat hanggang 12 lang, 12 senators lang. Pwedeng undervote hanggang 11 o 10, depende sa inyong mapipili, pero hindi kayo pwede lumagpas ng 12. Ayan. Pero sa party list, kasi nga sabi ko nga sa inyo, lagi nakakalimutan yan, nasa likod na pahina ho yan. Unahin nyo na muna ang pag-fill out ho ng party list vote ninyo. Hanapin nyo number 72. Ang kumadro na party list yan. Yun ang isa nyo. Pagkatapos lipat na ho kayo sa ibang pahina. Ayan, doon sa harap. Para lang hindi nyo makalimutan ang pagboto sa party list. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga sa mga taga Basco Batanes. Magandang umaga sa mga taga General Trias Cavite. Magandang umaga din sa mga taga Melbourne, Australia at mga taga Cainta, Rizal. Inimbitahan ni Senator Amy Marcos si Vice President Sara Duterte na dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Mayor Digong. Matatanda ang dumalo ang Pangulong Pangulo sa unang hearing sa pamamagitan ng Zoom dahil sa nasa The Hague, Netherlands siya nang ito'y umarangkada. Ayon kay Senator Amy, umaasa siyang makakarating sa Senate hearing ang Vice Presidente. Nakababalik lamang na Pilipinas matapos ang halos isang buwang pananatili sa The Hague. Nais ni Senator Amy na marinig mismo kay BP Inday Sara kung paano at sino ang nagbawal sa kanyang pumasok sa Villamor Air Base nang bitbitin doon ang kanyang tatay bago inilipad sa International Criminal Court. Idinihan niya na maski ang ordinaryong mamamayan na nakulong ay may karapatang makita ang kanyang abogado at immediate family.
Parehong bagay na nare-representaan niya ni BP Sara. Magugunitang hindi pinayagan si BP Inday na makita ang kanyang ama bago ito tangayin patungong ICC sa pagtutulungan ng administrasyon at ng Interpol na may hawak lamang na diffusion. Malapit na kaibigan ng mga Duterte si Senator Amy na una nang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong. Yun daw bang sweetness ni na Paolo Abilino at saka ni Kim Chiu tutuhanan na? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Matagal nang tapos ang pelikulang My Love Will Make You Disappear na kung saan ay kumita ito ng milyon at masasabi nating hindi flop China na tulad ng inaasahan ng ibang mga buzzers. Well, sa totoo lang, ibang klase talaga ang Paolo Abilino at Kim Chiu na kung saan ay obvious na obvious ang kanilang relasyon na nagmamahalan. Dahil kahit natapos na ang promo ng nasabing pelikula at tapos na rin itong maipalabas sa mga sinihan, ay tuloy-tuloy pa rin ang sweetness nilang dalawa. Marami ang nagsasabing mukhang ang Kim Pao na talaga ang forever ng isa't isa dahil bagay sila at magkasundo naman sa kanilang mga pag-uugali. Tanggap ng pamilya ni Kim Chiu itong si Paolo Abilino, maging si Paolo Abilino ay tanggap din ng mga kapatid at pamilya ni Kim Chiu. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ay mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Punuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitinding mancha based on test at chocolate, modern sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Pagdiriwang ng ika-83 araw ng kagitingan sa Mount Sama Shrine sa Pilar, Bataan, pangungunahan ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pangungunahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas, BBM, ang pagdiriwang ng ika-83 taon ng Araw ng Kagitingan ngayong Abril 9, 2025 alas 8 ng umaga sa Dambana na Kagitingan, Mount Samat sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Ang pagdiriwang ay may temang kabayanihan ng veterano, sandigan na kaunlaran ng bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng seguridad at kaayusan sa nasabing pagdiriwang, nasa mahigit sa 1,000 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang itinalaga upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng dadalo. Kabilang sa mga inaasahang mahalagang panauhin ay itong sina Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., Department of National Defense, Secretary J.C. Ruiz, Presidential Communication Office, Chairperson Regalado, T. Jose Jr., National Historical Commission of the Philippines, Ambassador Mary Kay Carson, Embassy of the United States of the Philippines, Ambassador Edo Kasuya, Embassy of Japan of the Philippines, kasama ang iba pang mga opisyal mula sa pambansa at lokal na pamahalaan. Ang programa ay magbubukas sa isang seremonyang pagsalubong at pagkilala sa mga panauhin. Kasunod, ang pagkakaloob ng arrival honors, pagtataas ng watawat at pambungad na panalangin. Isasagawa rin ang pag-aalay ng bulaklak bilang paggunita sa kagitingan ng mga veterano. Kasunod dito ang pagbibigay ng mensahe ukol sa kabayanihan ng mga bayani at veterano ng bansa, pati na rin ang pagkilala at paggawad ng parangal sa piling mga veterano. Ang araw ng kagitingan ay taunang ipinagdiriwang bilang pagkilala ito sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga sa mga taga San Lorenzo, California. Mainit din daw po ngayon doon, ha? Iginit naman ni Antipolo City Representative Romeo Acop na dapat magkaroon ng pananagutan ang mga social media platform gaya ng Meta, yung dating Facebook, sa paglaganap ng mga peking balita at mapanirang content. Ginawa ni Acop ang pahayag sa pagdinig ng House Strike Committee na kanyang tanungin si Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta. Kaugnay ng pananagutan ang parehong mga nagpo-post ng content at ang mismong platform kung saan ito ipinost. Tumangging sumagot ng diretsong yes or no si Frankel.
Ayon kay Frankel, ang pananagutan sa pagpapakalat ng fake news ay nasa taong nag-post. Sinisikap umano ng Meta na balansehin ang karapatan sa malayang pagpapahayag at ang pangangailangang magkaroon ng isang ligtas at responsableng digital space. Inulit-ulit ni Jacob ang kanyang tanong, ngunit pareho rin naman ang sagot ni Frankel. Batay sa naging tugon ni Frankel, sinabi ni Jacob na tila ipinapasa ng Meta ang buong responsibilidad sa user ng kanilang platform sa anumang ipinopost nito. Binigyan din pa ni Jacob ang isyu ng kawalan ng malinaw at lokal na kinatawan ng Meta sa bansa. Sa pagtugon naman sa ibang tanong ni Jacob, sinabi naman ni Frankel na may mga Facebook account holders na kumikita sa Meta. Ibinunyag ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na isa umanong coordinated at malicious ang kampanya sa pagpapakalat ng fake news upang ipagtanggol ang ginagawa ng China at maliit lamang ang ginagawa ng Pilipinas kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Sa kanyang pagharap sa House Strike Committee nitong Martes, sinabi ni Tariela, dalawang Pilipino vloggers, sina Ana Malindog Uy at Ado Paglinawang, ang lantaran umanong nagpo-post sa mga content na pumapabor sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, kabilang sa kanilang pahayag ang pagbibintang sa PCG na sa mga konfrontasyon sa West Philippine Sea, pagtatangkol sa kontrobersyal na Chinese-linked Philippine offshore gaming operators o mga POGO at pagmaliwala sa presensya ng mga Chinese spy sa Pilipinas. Tungkol naman kay Paglinawan, binanggit niya sa isang post na tinawag ang isyu ng WPS o West Philippine Sea na lunacy at kinundina ang mga senador na nag-iimbisiga kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo na isa manong Chinese spy. Iginita man ni dating Vice President at veteran broadcaster na si Noli de Castro, dapat may pananagutan din ng Meta, ang kumpanyang nasa likod ng Facebook at Instagram, dahil malaki ang papel nito sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon online. Binahagi ng dating Vice Presidente ang ilang beses siyang pinuntirya ng mga fake news, gaya ng gawa-gawang mga quote card at isang peking impormasyon noong 2021 na nagsasabing pumanaw na siya. Sinabi ni Kabayan, naniniwala siya na ang Meta ay malaking responsibilidad dahil sila ang may means para magpakalat at wala ng iba. Kung Facebook halimbawa, Facebook din ang nagpapakalat niyan at wala ng iba. Facebook to Facebook ka. Yung mga may Facebook ayon kay Vice President Noli, ang siyang dapat na managot. Ipinakita naman ni Congressman Jay Kong Hoon kay BP Noli ang isang viral na quote card na maling ipinaparatang ang pahayag mula sa kanya. At isang post na nagsasabing hindi siya bumoto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sinuportahan niya si dating Vice Presidente Leni Robredo, parehong itinanggi naman ni De Castro. Samantala, nagbabala ang isang mababatas na ang patuloy na paglaganap ng maling impormasyon at fake news sa social media ay umabot na sa kritikal na antas at may seryosong banta sa demokratikong pundasyon ng bansa. Sinabi ito ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, ang Vice Chair ng Committee on Information and Communication Technology sa pagdinig ng House Strike Committee. Ayon kay Pimentel, napapanahong imbestigahan ang lahat ng mga sangkot dito, lalo na't nahaharap ang Pilipinas sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya at mga pagbabago sa paraan ng pagkuha at pagpapakalat ng mga impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Hay nako, kaya kung ano man hong lakad ho natin ngayong araw na ito, kinakailangan magbaon din ho tayo ng proteksyon laban ho sa mikrobyo, ha? Kung kinakailangan natin ng proteksyon laban sa disinformation o misinformation, kinakailangan din natin ng proteksyon laban sa mikrobyo. At ito ho ay hindi fake news. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yan ho yung mabangong isopropyl
isopropyl alcohol. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Pamili raming alcohol para di siya rate subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Pamili raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Subject naman ng isang drug bypass operation sa Iloilo City, nagka-black eye nang suntukin ang kanyang kapatid na nagalit sa kanyang illegal na aktibidad. Detalye na balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Maingaga, Aini Grace. Nagka-black eye ang subject ng drug buy-bust operation sa Barangay North Baluarte, distrito ng Molo sa Iloilo City. Ngunit nalinaw ng mga operatiba na may black eye na ang subject bago pa nila inoperate. Napag-alaman na bago nito, sinuntok ng kanyang kapatid ang subject na si Toto Dondon dahil napuno na matapos hindi nakinig ang subject na tumigil sa involvement sa illegal na droga kahit ilang beses nang napagsabihan. Ayon naman kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, mahigit 2 linggo nilang minanmanan ang subject bago inoperate. Mga nagtatrabaho sa Iloilo Fishing Port at mga kabataan sa kanilang lugar ang bumibili ng iligal na droga kay Toto Dondon ayon pa sa pulis. Sa operasyon, nakuha sa subject ang 102,000 pesos na halaga ng shabu. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Among salamat, Aini Grace. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan, pumutok ang ilang mga alegasyon ng umano'y pang-aabuso ni dating Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Tan sa kanyang long-time on-off partner na si Mitzi de la Cruz. Hala! Kasunod ito ng violence against women and their children complaint na inihain ni de la Cruz sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Tan. Ayon kay de la Cruz, pinilit siya ni Tan na magpa-abort. Talaga? Naku. Totoo ito, ha? Wala naman dahilan para magreklamo ho yung partner. Pinilit siya ni Tan na magpa-abort nang ibalita nito ang kanyang pagbubuntis sa kanilang una sa anang anak. Naulitan niya ito noong pangalawang pagbubuntis taong 2019, ngunit hindi na siya pumayag. Isinalaysay din ni de la Cruz ang iba pang pang-abuso sa kanya ni Tan tulad ng verbal abuse, sexual abuse dahil sa paulit-ulit na pamimilit ni Tan na makipagtalik kahit hindi siya pumapayag. Physical abuse dahil sa pananampal, panununtok at pambubugbog. Pahirapan din na niya kung humingi ng sustento kay Tan para sa tuition ng kanilang mga anak. Depensa naman ni DILG Undersecretary Jonathan Tan na ngayon ay tumatakbo sa pagkagobernador ng Antique. Yun daw po ay isa lamang political extortion. Babae na yung nagsasalita, di ba? May mga anak ka dyan. Anong political extortion doon? Di ba? Wala yung pinag-iba dito kay Congressman Marvin Rilio. Nagre-reklamo si Councilor Amy Rilio, yung kay Mrs. Paano nyo masasabing politically motivated yan? Hindi naman kayo magkalaban sa politika. Di ba? Nadala na lang si Councilor Amy Rilio ng Quezon City dahil sa sobra na daw ang pang-aabuso sa kanya ni Congressman Marvin Rilio. Di ba? At involved daw kasi itong si Congressman Marvin Rilio sa isang artista. Isang television talent. Ayan, ha? Nako. Matindi na ho itong away niyan, ha? Kasi mismo si mismo si Councilor Amy Rilio ang nagbibigay ho ng mga ng ano to. Di ba natatandaan nyo, may police report nga na nasundan kung saan tumutuloy yung talent ng isang television network. Nasundan sila. May police report. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM pinatitiyak sa mga ahensya ang maayos at ligtas na biyahe sa mga uuwi ng probinsya para sa Semana Santa. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Pinababantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno ang uwian ng mga tao sa iba't ibang lalawigan ngayong mahal na araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro,
partikular na iniutos ng Pangulo na tiyaking ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga uuwing probinsya. Sabi ni Castro, nais ni Pangulong Marcos na masigurong walang pagkaantala sa operasyon ng mga pangunahing lansangan dahil marami ang bibiyahe para magbakasyon. Mahigpit rin anyang bili ng presidente na bantayan ang matataong lugar at iba pang komunidad laban sa masasamang loob. Dahil dito, asahan na daw ang mahigpit na inspeksyon sa mga bus terminal, pantalan at paliparan. Samantala, hindi pa masabi ng palasyo kung ano ang plano ng Pangulo at kung saan ito gugunitain ang Semana Santa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Samantala, sa iba pang mga balita, ika-83 taon ng araw ng Kagitingan sa Tacloban, pangugunahan naman ni Mayor Alfred Romualdez at mga uniform personnel. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Dadaluhan ng iba't ibang personnel ng ahensyang pamahalaan ang ika-83 taon na pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa bansa at gagawin din sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ng Tacloban City Tourism Operation Office Administrative Officer Mike Russell Onrales sa isang panayam. Ayon kay Onrales, ng ika-83 taon na Araw ng Kagitingan, Philippine Veterans Week, may tema kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran at kasaganan ng bagong Pilipinas ay tugon sa memorandum circular ng DILG na lahat ng mga LGU magsagawa ng aktibidad. Dadaluhan ng selebrasyon ng mga personnel mula sa Sangguniang Pangunsod Tacloban, DILG Tomico o Traffic Enforcer, NBI, PDEA, Philippine Air Force, BGMP Tacloban, Philippine Navy, PNP, Bureau of Fire Protection at si Mayor Alfred Romualdez. Gagawin ito sa Plaza Rizal sa lungsod ng Tacloban na magkakaroon ng Philippine National Anthem, History and Vocation, Red Lieng 21 Gun Salute, pananumpa sa watawat at inspirational messages ni Mayor Alfred Romualdez mamayang alas 7 ng umaga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Tiniyak naman ng senatorial candidate na si Camille Villar ang commitment nito sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker o mga OFW. Ilan sa mga ipinangako ni Kong Camille na ngayon ay tumatakbo bilang senador ay ang legal assistance, repatriation program, livelihood opportunities at ang pagtatatag ng OFW hotline para sa mga ito. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pag-abot ng mga nabanggit na serbisyo para maprotektahan at iangat ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Anya, handa siyang pagsilbihan ang ating mga modern heroes sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga batas at mga programang direktang mapapakinabangan ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Ikinagalak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang unemployment rate ng bansa na isa manong malinaw at positibong senyales na lumalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa survey ng PSA, bumaba sa 3.8% ang bilang ng mga walang trabaho nitong Pebrero ng 2025 mula 4.3% noong Enero. At ito na ang pinakababang bilang sa loob ng 3 buwan, kung saan 1.94 million Pilipino ang walang trabaho kumpara noong sa 2.16 million noong nakalipas na buwan. Iniuugnay ni Speaker Romualdez ang pagbaba ng unemployment rate sa pagtutok at dedikasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa paglikha ng pangmatagalang oportunidad sa kabuhayan para naman sa mga mamamayang Pilipino. Muling tiniyak ng PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang kanyang commitment para isulong ang school feeding program bilang bahagi ng reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Attorney Bondoc, hindi lamang pantugon sa kagutuman ng programa kundi isang konkretong hakbang upang mapababa ang dropout rate, mapataas ang learning retention at mapatatag ang presensya ng mga bata sa mga paaralan lalong-lalo na sa mga liblib at mahihirap na lugar. Binigyan din niya na nakaangkla ang kanyang legislative agenda sa tunay na karanasan sa loob ng gobyerno at legal education. At hindi niya kinopya ang plataforma ng ibang kandidato, di kaya sumasabay lamang sa mga popular na agenda na hindi naman talaga niya pinapaboran. Bunga ang mga may saysay na panukala ni Attorney Bondoc sa pakikinig niya sa taong bayan at pag-aaral sa tunay na kalagayan ng bansa at hindi batay sa uso o pagsakay sa trend. Sinabi pa ni Attorney Bondoc, pinaghihirapan niya ang pagbuo ng mga panukala at reforma na tunay na kinakailangan ng sambayanan, bagamat hindi napapansin o napagtutunan ng pansin ng mga senador at iba pang mga kandidato.
Etong magandang balita. Maaari nang mag-export ang mga Pilipino farmer ng abukado, kalamansi at okra. Hindi ho sa Amerika, kundi sa Russia. Ayon sa Bureau of Plant Industry, formal nang binuksan ng Russia ang kanilang merkado para sa mga nabanggit na agricultural commodities. Paalala nito sa mga interesadong exporter, kailangan sundin ang mga kaukulang phytosanitary requirement, kabilang ang phytosanitary certificate na ini-issue naman ng BPI. Magugunitang November 2022 na magpulong ang Department of Agriculture at Ministry of Agriculture ng Russia para talakayin ang agricultural trade ng dalawang bansa. Ang okra at saka yung Hass avocado ay kabilang sa mga na-identified na mga commodities ng bansa na may malaking export potential at makatutulong sa pagpapalobo ng agricultural export earning ng Pilipinas. Ayan ha. So, doon ho sa mga nakapagtanim na ng avocado, by congratulations. Doon sa mga hindi pa, humabol ho kayo. May tsansa pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero hindi kasi sa ibang bansa talagang bahagi na ng kanilang pagkain ang avocado. Sa mga Latin America, sa Mexico, guacamole. Yung guacamole avocado yun eh. Bahagi talaga ng nila, kahit na ordinaryong merienda may guacamole. Avocado ho yun. Pero dito ho sa Pilipinas, isa ho sa mga pinalalakas din ho natin ay produksyon ho ng kakao. Kaya congratulations kay Jack Sandique dito sa iyong ginagawang pagtulong sa mga taga-lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Ito po ay available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay meron ding mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba sa 3.8% o 1.94 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas kaunti ito kumpara sa 4.3% o 2.16 million na naitala noong Enero. Maging ang underemployed o mga manggagawang hindi napapasweldo ang sapat at nasa trabaho hindi angkop sa kanila ang kanilang kakayahan ay bumaba din ng 10.1% mula sa dating 13.3%. Sumampa naman ang bilang ng mga employed sa 96.2% o katumbas ito ng 49.15 million ng mga Pilipino may trabaho, mas marami kaysa sa 95.7% employment rate noong Enero. Maganda umaga, Pilipinas! Ay di magandang umaga ho sa ating mga kaibigan na may trabaho. Kaya dapat ho talaga mahalin ho natin ang ating trabaho, huwag tayong tatamad-tamad. Pero huwag naman ho ninyong sobrahan ang pagja-junket. Ito hong mga tauhan ho ng Department of Science and Technology, mahal naman nila ho ang kanilang trabaho. Kaya lang ho, may ilang mga opisyal mukhang mas abala sa pagtatrabaho kaysa sa mukhang mas abala sa pagja-junket kaysa sa pagtatrabaho. Ayan ha. RHTV, labas mo nga yung listahan. Ayan. Mantakin ho ninyo, itong mga taga-DOST, may sinamahang 5 inventor sa isang exhibit. Tingnan ho ninyo kung gaano karami ho yung sumamang mga opisyal. Abay, mantakin ho ninyo para ngayong taon lang ang kanilang gastusin sa mga foreign trips at mga exhibition umabot na ng 39 million pesos. Mga bossing dyan ho sa DOST, Secretary Solidum. Pera ho ng taong bayan yan. Kaya may katuwiran, pati ho ang inyong mga tauhan na questionin ito pong inyong ginagawang pagbubulakbol. Ay, junket ho itong malinaw eh. Bakit ho kanyo? Pag-uwi ba nito dito sa Pilipinas, may narinig ho ba kayong improvement sa ating semiconductor? Anong i-exhibit nating semiconductor technology doon sa Amerika? Di ba? Karamihan ng mga semiconductor plants dito sa Pilipinas nagpo-process lang naman. Wala. May breakthrough ba tayo sa semiconductor?
technology? Wala naman kaya yun ang tinatanong ng COA. Ano ang output nito? Dapat ang bawat piso na ginagastos natin sa mga junket sa mga foreign trip at mga exhibit nating pinupuntahan, may kapalit na may katumbas na income para ho naman sa Pilipino. Secretary Solidum, ang perang ginagastos dyan ay pera po ng taong bayan. Hindi po yan galing sa bulsa nyo. Magkano per dime? Ang per dime nito, $500 to $600 a day? Ba, mahiya naman kayo? Ang dami namang namuno dati dyan sa DOST, hindi naman hugan yung kagarapalan. Di ba? Pagkatapos, kaya ho tayo nang gigigil, nung inilabas ho natin yung kwento, sa halip na mag-imbestiga at i-correct yung sistema, ang iniimbestigahan nila, sino daw ang nagbigay sa atin ng mga dokumento? Huwag ho kayong mag-alala, Secretary. Ibinigay na rin ho namin sa Ombudsman at sa Office of the President para makita ho itong inyong mga pang-aabuso dyan po sa mga foreign travels na yan. Kaya. Diba? Lilima lang yung sasamahang inventor. Sangkaterba sila. Ano yun? Ito pang malungkot. Yung mga pinasama one time sa biyahe, merong Geneva, Switzerland, sa iba pang bahagi ng Europa, South Korea. Yung isang pinabiyahe papuntang Amerika, hindi na ho bumalik. Hindi na bumalik. Yung isa pang opisyal, laging may bitbit na kapatid. Abogado pa man din yung kapatid, pero alam mo ba ninyong role? Pagka nandun sa exhibition, taga-picture, maniniyot. Alam mo ninyo, kaibigan ho natin itong mga nasa DOST, pero wag naman. Pera ho ng taong bayan yung winawaldas nyo. Mahiya naman kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Diba? Paano ka hindi manggigigil? Babayad tayo ng tax na naman ngayong Abril. Kung yung mga ahensya, tutulog-tulog. Diba? Ngayon ko lang nga nalaman na si Secretary Solidum pala, Secretary ng DOST. Kung hindi pa nakita yung listahan ng mga pupunta na naman sa bibiyahe na naman sa ibang bansa. Ay, naku, kinabutan naman kayo. Mr. President, Executive Secretary Lucas Bersamin, baka naman po pwede nyo na hong tingnan ito dahil ilang beses na hong sumulat yung ilang mga opisyal, yung ilang mga tauhan ng DOST, dead malang ho sa kanila. Ang linaw-linaw sa ARTA, meron tayong Anti-Red Tape Act, na kapag hindi inaksyonan ang isang complaint, dapat managot yung mga opisyal. Ito, mahigit 1 buwan ng idinudulog sa kanila. Di ba? Hindi pa ho inaaksyonan. Kaya ayun, napilitang iparating ho sa atin at sa COA at sa Office of the President, ito pong mga usaping ito sa loob po ng DOST, Department of Socialization and Travel. Maganda umaga, Pilipinas! Ibay nyo, kakapal nyo. Eto pa, lubos-lubusin na natin. Andito na lamang din ho tayo. Alam ba ninyo na maaaring magsara? Matigil na ho ang operasyon ng International Rice Research Institute. Meron na pong tinanggap na notice ang IRRI na ang kanila pong operasyon ay hanggang June 30 na lang. June 30. Bigyan natin kayo ng konting background. Ang IRRI po ay tinatag noong pang 1960 ng Ford and Rockefeller Foundation. Ang Ford and Rockefeller Foundation actually ang bumili ng lupa ng property para po magamit ng IRRI. At yan nga po ay ginamit ay tinatag to address global food security. At magsilbing International Rice Gene Bank. Katunayan yan po ang pinakamalaking rice research center sa buong Asia. At di ba nakakatuwa na hindi ba tayo nagmamalaki hindi ba natin pinagmamalaki na ang Pilipinas tahanan ng isang international organization. Anong mangyayari? Alis. Dahil ang gusto daw po ng pamunuan ng UPLB, yung letter yata pinirmahan ng Chancellor ng UPLB by the Authority of UP System. Ito daw po ay meron na lamang hanggang June 30 na pananatili. June 30 ngayong taong ito. Di ba kaya nga sabi natin, yung mga Vietnamese, dito lang naman yan nag-aaral sa Pilipinas dito lang naman natutong magtanim ng bigasyon. Totoo sa pamamagitan po ng IRRI. Alam ba ninyo? Kaya nakakapanggali. Ano ba talagang priority natin dito? Diba?
Ang dami-daming pwedeng iba pang pagkakitaan, di ba? Hindi lang natin maintindihan, ha? Ito pa. Alam ba ninyo na ang IRI ay nasa ilalim po ng Consultative Group on International Agricultural Research o CIGAR na may 64 members kasama ang 25 developing at 22 industrialized countries, 4 na private foundation at 13 regional at international organization. Pinipressure nyo para taasan yung rent, di ba? O paano kung umalis? Ha? Pag umalis, pwede daw lumipat yan sa China, India, Africa, o pwede rin sa Amerika. Yung pride natin na dito kayo nag-aral lang pag-produce ng bigas sa Pilipinas, ala na ho yan. Ha? Ala na ho yan. Kapag natuloy ho itong pag-alis. Kaya, Secretary Chu Laurel, kayo ho po pwedeng umaksyon dito para maituwid ho itong magiging problema kung sakasakali kapag umalis na ho ang IRI dyan po sa Los Baños, Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Command Conference, pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banac sa Cotabato City bilang paghanda sa election sa BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa bansa, dito sa bahagi ng Bangsamoro Region, nagpatawag si Police Lieutenant General Bernard Banac ng Special Task Force BARM 2025 National and Local Election Command Conference na ginanap sa Pisihil, Cotabato City. Ayon kay Banac, ito'y sa layuning masiguro ang kahandaan ng PROBAR sa pangunguna ni Special Task Force BARM Head Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas na hindi na mauulit pa ang kaso ng pananambang patay sa election officer ng Dato Udin Sinswat kamakailan. Kabilang sa mga paghahanda ay ang pagdaragdag ng PROBAR ng mga PNP checkpoints katuwang ang Armed Forces at ang panibagong augmentation ng PNP Force mula sa Region 12, Region 11 at Region 10 na i-deploy sa BARM Region. Partikular sa DOS na ngayon under COMELEC control na. Ayon pa rin kay Banac ang Regions 9, 12 at BARM na nasa ilalim ng kanyang pangasiwa. Ang BARM umano ang may special concern dahilan na itinatag nila itong BARM Special Task Force. Bilang mensahe ni Police Lieutenant General Bernard Banac, tuloy-tuloy ang law enforcement operations o ito anti-criminality at wala umano silang sasantuhin sa sinumang lalabag sa batas na ipapairal ng COMELEC, ng PNP at ng AFP. Sa inilatag na paghahanda ng PNP, kumpiyansa may tiwala si Police Lieutenant General Bernard Banac na maging mapayapa sa kabuuan ng eleksyon sa bahagi ng Bangsamoro Region. And I'm very satisfied with the security preparations, pero hindi tayo kailangan na magkumpiyansa. Kailangan paigtingin pa natin lalo ang ating paghahanda para maipakita natin sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Region na payapa, tahimik, kaya nating gawin ang eleksyon dito nang walang anumang pangyayari. Wala sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 51 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benefits ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po yung dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, itinataboy po nito yung mga toksin sa ating sistema dahil pinagagana po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa, commander ng ating immune system. Kaya nakatutulong po yan para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, may mga katanungan po kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultamayo ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified.
Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed at South Star Drug. Meron na rin po sa South Star Drug ang Ultabayo. Pero ang ating mahalagang paalala sa tuwi-tuwi na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Estados Unidos, Evan Lang sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga sa ating Midnight Singers na alam ko nakatutok din ho ngayon, ha? Magandang umaga kay Tita Cora, kay Boss Manny, Tita Lloyds at kay Boss Jun Yambao. Magandang umaga din kay Ma'am Linda at Sir Art. At syempre magandang umaga din sa mga suki natin sa Capas, Tarlac. Kala nyo kung saan, ha? Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Uy, magaling gumigising si Councilor Romulo Tapgos ng Arakan Valley dyan po sa North Cotabato, ha? Magandang umaga, ingat-ingat po kayo, ha? At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Kapuluan, si Kaador Plato, syempre maaga din gumigising yan, ha? At si Ambassador Harry Amping, ha? Si Justice Max de Leon. Ayan, mga maagang gumigising yan, bumabangon yan kahit na holiday. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, congratulations muna sa PNP, ha? Oo, sabi ng PNP, bumaba daw po ang crime index natin. Pero alam ba ninyo, sa pinakahuling report ng Numbeo, batay po sa kanilang mga nire-record na talaan ho ng crime index sa buong Pilipinas, number 2, ha? Number 2 ang Maynila, number 3 ang Quezon City. Sa may mataas na crime index. At least hindi tayo number 1, ha? Lamang ho ang Pilipinas sa mga lungsod, top 15 cities in Asia with highest crime index based on crime index 2025. Ayan, ha? Ang nangunguna siyempre ay Damascus, Syria. Ayan. So, sumunod lamang ang Maynila, pangatlo ang Quezon City. Congratulations, General Marbil. Sabihin mo ba namang okay lang mag-addict basta't na yung addict ay parang sa pagtatrabaho? Ano ba, saan ka makakita na justify ang drug addiction? Oo. At least lamang tayo sa Dhaka, Bangladesh, sa Kuala Lumpur, Rabin Anim yung Delhi, India, ayan, no? Tehran, Iran. Huwag na nga natin ituloy. Sasama lang loob natin. Magandang umaga, Pilipinas! Wanted sa kasong pagpatay sa Catbalogan, Samar ng mahigit ng 2 dekadang nagtatago na huli. Yan ay babalita sa atin ni Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga. Hindi na nakapalagpa at matagumpay na nahuli ng otoridad ang mahigit 2 dekada ng wanted sa batas sa Catbalogan City sa Samar. Ang nasabing wanted na haharap sa kasong pagpatay at walang piyansa ang korte sa nasabing kaso. Sa press release ng Catbalogan PNP, arestado nasabing wanted sa pagtutulungan mismo ng Provincial Intelligence Unit kasamang Criminal Investigation and Detection Group, Western Samar Provincial Field Unit, Gandara Municipal Police Station kung saan nadakip ang nasabing akusado sa Barangay Hiparayan, Gandara, Samar nito lang araw ng Lunes. Ayon sa PNP, ang akusado na nakilala sa kanyang alias na si Iking, 57 taong gulang na ngayon, isang magsasaka at residente ng Barangay San Ramon, Gandara, Samar, ay 26 na taon na nagtago sa batas. May warrant of arrest ito sa kasong murder o kasong pagpatay na ibinaba ng korte noong July 7, 1999 pa at walang piyansa ng malaman ng otoridad at kinaruroonan nito agad na ikinasang nasabing operasyon at agad na nang-aristo ang matagal ng wanted sa batas. Nakapit na ito ngayon sa Gandara Municipal Police Station at nakatakdang i-turnover sa korte para sa paglilitis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat na hindi, si Jane Galit pala. Jane Galit Bantayan. Sa gitna naman ang kanyang pangangampanya, nanawagan si Senator Bongo sa mga opisyal ng barangay unahin ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga nasasakupang lugar sa panahon ng emergency tulad ng panibagong pag-alboroto ng Mount Canlaon. Sa magdalo bilang guest of honor and speaker sa isang forum ng mga barangay official sa lalawigan ng Bulacan, ito ginanap naman sa Iloilo City. Nanawagan si Senator Go para sa full implementation ng Ligtas Pinoy Centers Act na kanyang sinulong para mapangalagaan ang kalusugan, kaligtasan at dignidad ng mga evacuee bilang principal author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act.
magtatatag ng evacuation center sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa buong bansa. At prioridad naman ni Senator Bongo na mabigyan ng ligtas, malinis at komportableng matutuluyan ng mga evacuee sa panahon ng iba't ibang kalamidad. Mapila si Mr. Malasakit sa mga kapwa niya government workers, unahin sa pagtulong ang mga mahihirap na apektado ng anumang krisis. Meron lang po akong paalala sa inyo. Yung Mount Canlaon po, parang nag-alburuto na naman po. Paalala ko lang po sa ating mga kababayan, of course sa ating mga barangay officials, magtulungan po tayo na ilikas po yung mga kababayan natin sa ligtas na lugar. At anong sinabi ng LGU, sumunod po tayo. At ako naman po, bilang isa sa mga nagsulong, principal author at co-sponsor po ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito po yung mandatory evacuation center. Maglalagay po ng mga evacuation center sa buong Pilipinas para ready po parate tuwing may sasabog na bulkan, sunog. Meron pong komportable namang pagpapahingahan ng ating mga kababayan. Yan po ating isinusulong at yan po pagdating ng panahon sa inyong lugar din po sa Bulacan, magkakaroon rin po ng mga evacuation center para naman po merong maayos at komportable. Yan po mga proyekto na isusulong natin pagdating pa ng panahon. Batas na po yan. Ibig sabihin, prioridad po yan ng gobyerno na ating isinusulong rin po. So mga kababayan ko, ingat tayo, magtulungan po tayo at sumunod tayo sa paalala po ng gobyerno. Importante ang safety ng ating mga kababayan. Magaling akong magpabagsak ng gobyerno. Ito man ang sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inaakusahan ng isang social media influencer na nasa likod ng kontrobersyal na gawa-gawang pulburon video upang sirain ang Pangulong Bongbong Marcos at palabasing gumagamit ito ng illegal drugs. Sa isang sinumpaang salaysay na sinamite sa House Strike Committee nitong Martes, sinabi ng influencer na si Vicente Bencalo Peebles Cunanan na ang pulburon video ay bahagi ng isang plano upang sirain ang kredibilidad ni Pangulong BBM at mag-udyok ng galit sa publiko laban sa kanyang pamahalaan. Ayon kay Cunanan, naniniwala siyang si Atty. Roque ang orihinal na pinagbulan ng pulburon video at siya ring nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Base daw sa kanyang pagkakaintindi dahil yon sa isa sa mga pinag-usapan sa isang pulong, ang pagpapakalat nga ng video kung saan gumagamit di umano ng kokain ang Pangulong BBM at parte daw ng sinabi ni Atty. Roque na ito'y pagpapabagsak ng gobyerno. At para ho naman sa mga kababayan nating naglalarap po ng magandang investment opportunity pagbalik ho ng Pilipinas, tingnan ho natin ang isa ho sa pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easier term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Treasury Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Napakalapit namang ho niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasama po ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at pati munisipyo. Ang gagawin lamang ho ninyo makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na para po sa inyong reservation. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, papalitan daw po ang hepe ng Manila Police District. Sinong papalit kay Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay? Ibabalita yan ni Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuya Angel, nakadagdag palitan sa pesto si Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay bilang Director ng Manila Police District batay sa kautusan ng ibinaba ng PNP o Philippine National Police effective bukas April 10, papalitan si General Ibay ni Police Brigadier General Benigno Leonuda Guzman na uupo bilang officer in charge ng MPD. Ililipat naman si General Ibay sa bilang RD o Police Regional Office Negros Island Region kung saan uupo risang bilang OIC. Ang nabanggit na kautusan ni pirmado at nilabas ni Police Major General Constancio Tinayog Jr., ang Director for Personnel and Record Management ng PNP. Bagutan si General Ibay na upo bilang MPD Director noong October 17, 2023, kung saan naging maganda naman ang performance dito sa loob ng higit isang taon ng pamumuno bilang Director ng MPD. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, boy! Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. Sa mga taga Dulag, Leyte. Maupay nga aga. Mga suki natin dyan sa Unisan, Quezon. Magandang umaga din ho sa inyo. At mga taga Victoria, Laguna. Good morning. Sa iba pang mga balita, naniniwala si Senator Amy Marcos na to see is to believe. Nang tanongin tungkol sa partisipasyon ng mga opisyal ng Executive Department sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Senator Amy na sana nga ay dumalo ang mga inimbitahan gaya ng kinumpirma ni Senate President Chis Escudero matapos na hindi sumipot sa ikalawang pagdinig noong isang linggo. Umasa si Senator Amy na kabilang sa magpapakita sina Justice Secretary Boying Rimulya, Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III at Prosecutor General Richard Anthony Padulion. Muling umapila ang mambabata sa mga datalong government official na magsabi ng katotohanan, sagutin ng klaro ang mga nabunyag na partisipasyon nila sa nakalipas na pagdinig. Hindi naman niya intensyong maging anti-administration. Layon lamang linawin ang mga kontrobersyal na pangyayari sa pagdampot kay Mayor Digong at maprotektahan ang ating soberanya at kalmahin din ang sambayanang Pilipino. Kasabay nito, pakiusap ni Senator Amy na wag naman sanang masamain ng ilan ang mga ipinupukol niyang tanong sa mga opisyal na gobyerno dahil obligasyon niya ito bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Kusang loob na susuko sa Kongreso ang vlogger na si Mark Lopez matapos patawan ng contempt ng House Strike Committee kasunod ng manoy malisyosong post nito laban sa komite. Sa panayam ng DZRH sa programang Balansyado, maring iginit ni Lopez na handa siyang humarap sa komite upang ipaliwanag ang kanyang panig. Ang bala ko kasi hindi naman ho ako umaatras sa mga ganyan. Ako'y bala ko humarap at isusuko ko yung aking sarili. Dahil wala naman din ho ako talagang ginagawang labag sa batas. Hindi ho sila mahirapan sa akin dahil nga ako mismo ho susuko. Nanindigan din si Lopez na hindi siya kukuha ng abogado dahil naniniwala siyang wala siyang nilalabag na anumang batas. Sa totoo lang, ayoko na rin ang kumuha ng abogado dahil una-una, ako'y naniniwala na wala naman talaga akong nilabag, wala naman akong ginawang masama. And wala rin akong tinatago, wala rin naman akong kahit yung mga paratang na bayarang vlogger, o parang narco vlogger o pogo vlogger, kahit halugugin naman nila yung aking kabahayan, wala naman silang makikita. Inaksyonan ng Meta, dating Facebook, ang maling impormasyon ay pinopost ng isang pro-Duterte vlogger na nagsasabing ginamitan ng Philippine Coast Guard ng water cannon ng China Coast Guard. Sa pagdinig ng House Strike Committee noong Martes, na pinangunahan ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, ginamit ni Dr. Rafael Frankel, Director ng Public Policy for Southeast Asia ng Meta, na halimbawa ang post ng vlogger na si Mark Lopez sa pagpapaliwanag kung paano inaaksyonan ng Facebook ang misinformation sa kanilang platform. Pinatutungkulan ni Frankel ay ang kanyang presentasyon kung saan nakasulat sa kaliwa na vlogger Mark Lopez claim the Philippines uses water cannon against China in the West Philippine Sea. Sa kanan naman nakasulat na ay our verdict false. Despite repeated instances of China water bombing and ramming Philippine vessel, the Philippine government refuses to retaliate by using water cannons against China Coast Guard's aggressive action. Isa si Lopez sa mga pro-Duterte vloggers na inimbitahan ng TRICOM na dumalo sa pagdinig nito.
Na-cite in contempt pa ng House Strike Committee ang 4 na social media influencer na hindi dumalo sa pagdinig kaugnay ng pagkalat ng fake news online. Sina Alan Troy Sas Rogando Sasot, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa at Jeffrey Almendez Celis ay na-contempt dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng komite at kawalan ng legal na basehan para gawin ito. Si Mark Anthony Lopez naman ay na-contempt matapos umanong banatan ang komite makaraang itong dumalo sa naunang pagdinig at siya ay makukulong lamang ng 10 araw. Si Badoy ay sinailalim din sa contempt dahil sa kahit na nagpasa ito ng trouble document na nagsasabing siya ay nasa Hong Kong. Si Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano ang nagmosyon para masite in contempt ang 4 na social media influencer at dahil walang tumutol, inaprubahan ito ng komite. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, top 1 wanted person ng San Carlos City, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Himas Rias ngayon sa San Carlos City Police Station ang top 1 most wanted person city level na naharap sa kasong 3-count to rape sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Idulmo. Alas 3:32 ng hapon ng masakote ng kanyang mga tauhan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman kung saan walang piyansang pinagkaloob para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte upang mailipat ang suspect sa BGNP San Carlos City. Ito si Freddy Pajardo, RH38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Ay magandang umaga din kay Governor Roman Guico ng Pangasinan. Nangako ang Comadrona Party List ay tataguyod ang kapakanan ng mga Comadrona sa iba't ibang panig ng bansa kung papalarin sa midterm election sa Mayo. Sa Bakit Ikaw, the DCRH job interview, sinabi ni Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia, kabilang sa itutulak nila ang pagtaas ng entry-level salary ng mga midwife sa pamahalaan. Idinilang ng Attorney Gobalia na ang Comadrona ang pinaka napag-iiwanan sa sektor ng kalusugan at kabilang sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang mga Comadrona po ang pumupunta talaga sa mga bundok. Sumasakay sa kabayo, habal-habal, skylab para lamang marating yung mga kanilang dapat na mapaglingkuran. Binanggit pa ni Atty. Gobalia na bagamat hindi pa rin sapat, medyo tumaas na ang sweldo ng mga healthcare workers sa bansa, kagaya ng mga doktor, mga nurse, kumpara sa mga Comadrona. Ayon kay Atty. Gobalia, magpapasa ng batas ang Comadrona Party List na magkakaroon ng makatwirang sweldo sa lahat ng mga Comadrona na apektado rin ang hamon ngayon sa ekonomiya. Nga naman, nagpapakahirap pumunta sa bundok, di ba? Pagkatapos pag-uwi nila, ang maibabayad sa kanila kung hindi kamote, manok. Ganyan ho ang buhay ng mga Comadrona natin, mga unsung heroes. Isinusulong din ng Comadrona Party List na magkaroon ng maayos na ayon sa karagdagang benepisyo ang mga midwife natin, maging yung nasa pribadong birthing center. Sinabi pa ni Atty. Gobalia, magpapasa na rin ng panukalang batas upang magkaroon ng ambulansya sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga lugar na nasa geographically isolated at depressed areas o mga gida area kung saan may malaking konsentrasyon ng mga Comadrona. Naglalakad daw kasi ang mga Comadrona sa mga ganitong lugar, 10 kilometro, o dili yun nga, sumasakay ng habal-habal para lamang magpaanak ka. Pero kadalasan, manok at kamote lamang ang ibinabayad. So magpapasa po tayo ng batas na sila magkaroon talaga ng yung mga nasa gobyernong Comadrona magkaroon talaga ng maitaas yung salary, yung antas ng sweldo nila. Ngayon po magpapasa din po tayo ng batas na yun namang mga benefits ng mga na maging timely yung remittance po ng ating mga birth centers kasi po yung sa PhilHealth po medyo nadidelay po yung remittances nitong ating mga Comadrona in private who are practicing. Maliit lang ho naman ng ang kinikitan ng mga yan at saka sila nga ho yung nasa malalayong lugar. Ayan, kaya mabuhay ang ating mga Comadrona, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ako ho ay pinanganak ng isang Comadrona.
Ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay. Meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya rate sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano kaya magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali? Kasama na natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel. Good morning po, Sir Angel, at good morning din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update sa panahon. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala rin tayong inaasahan ng mga pag-ulan at easterlies po or yung mainit at maalinsangan na hangin na gagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito po sa buong bansa natin. Ito rin po yung magdadala ng mainit at maalinsangan na panahon po natin ngayong araw at meron po mga panandaliang pag-ulan. Dulot naman po ito ng mga localized thunderstorm at ito po yung magaganap matala sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index, ang pinakamataas po natin na itala ay dito po sa Dagupan City, Pangasinan with 46 degrees Celsius at Iloilo City na 46 degrees Celsius din po. Para naman sa ating forecast ngayong araw na heat index, ang possible na pinakamataas po natin ay 44 degrees Celsius at ang dito sa Metro Manila ay 40 to 41 degrees Celsius. Yan po muna latest hits sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, midweek kasi tayo ngayon na towards weekend, ganun din ang magiging lagyan ng panahon? Yes po, kung meron po tayong naasahan ng mga pag-ulan, ito po yung ITCZ naman po. Pero dito lamang po ito makaka-apekto sa may Visayas at Mindanao. Pero dito po sa Luzon, guaranteed po na easterlies po, kaya magiging mainit po ang ating panahon. Okay. So dapat talaga, yung mga magsiswimming ha, magbaon ho kayo. At saka, yung palang paglalagay, Ma'am Chanel, ng sunblock or at least mga 30 minutes ha? Yes po. Oo, matagal pala. Para kinakailangan tumalab muna sa ating system, sa ating balat yung sunblock hindi yung pagka-sunblock mo lublub ka na kagad sa tubig. Yes po. Lalo kang masusunog diyan. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga din po kay Dr. Jessica Dili. Sabi niya, kung gusto niyo magkaroon ng ideal vision, iwasan ho natin ang mainit na sikat ng araw. Good morning, Dr. Jessica D. Inaanyayahan naman ni Dr. Seni Mendoza ang lahat ng mga taga-Talisay, Batangas, samahan ng People's Rally ng Be Lucky Team ngayong araw na ito. April 9, good luck po ha. April 9, ngayong araw na ito, magkakaroon ng People's Rally ang Be Lucky Team. Lorna Tolentino, proud lola sa kanyang apong sumali sa International Choral Competition. Sino kaya yon? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Masayang ibinalita ni Lorna Tolentino sa amin na nagwagi sa Golden Voices of Montserrat na ginanap sa Costa Brava, Spain noong April 5 ang choral group na sinalihan ng apo niyang si Tori Fernandez. Bahagi si Tori sa Wood Rose Choral Group na representative ng ating bansa sa naturang International Choral Competition. Kahapon lang inannounce ang resulta ng competition na kung saan ay nag-first place ang Wood Rose Choral Group sa folklore category at nag-second place naman sa children's choir category. Sobrang saya ng grupo, lalo na si Lorna na nag-chaperon sa kanyang apo, kasama rin ang nanay nito. Ayon kay Lorna, sobrang sulit daw ang pagod niya na kung saan ay sumama siya sa Barcelona, Spain para alalayan ang kanyang apo na talaga namang may talent sa pagkanta. At ang sabi pa ni Lorna, noong ipinagbubuntis pa lamang daw si Tori ng kanyang ina ay minamanifest na raw ng aktres na magiging singer iyon at magiging soprano pa nga, sabi nito. Sa susunod na taon ay gustong maging
pagiging active ni Lorna sa pagtulong sa Woodrose na grupo ng kanyang apo para makasali sila sa susunod na International Choral Competition. Tutulong daw siya sa pagkalap ng funds para gagamitin nila sa naturang competition. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Baka gustong magpadala ng pasalubong ni Lorna T sa kanyang apo. Bili ka na ng Mama LT, bili ka na ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants yan, I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kung kayo po may mga orders, po pwede kayo mag-text sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DUST at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, malakas daw ulan sa Palapag, Northern Samar. Ay, ingat po kayo dyan, Oras sa buong kabuluhan, 19 na minuto na makalipas ang 5:00. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan po sa Japan. Magandang umaga po sa inyo, Oras sa buong kabuluhan, lalong-lalo na sa mga taga South Korea. Good morning po. 5:26 sa oras na para tayo po na may mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosprine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwento kutsero, hindi po mga testimonial, kundi mahabang human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosprine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakakatulong po ang ultabayo na ma-achieve natin magandang tulog para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo na nakastambay dyan para sumagot sa inyo pong mga katanungan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement at ito po ay halal certified. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. At ngayon din po ay available na sa South Star Drug. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap para lang doon sa mga nagbabalak na lumahok sa mga pagdiriwang ngayong pong araw ng kagitingan, ito naman ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso. Basta ang prinsipyo po na ginamit dyan ng P6 ay pinupukpok. Ayan, may force. Ayan, pinupukpok. Anong ginamit na pamukpok at ano yung pinukpok? Yan ho ang ating huhulaan, Pero yung isang item dyan ay ginagamit nga po sa construction, usually gamit gawang bakal. Dagdagan pa natin, may mga butas. Ayan, kompleto na yan, yung pangalawang item, originally ginagamit niya ng mga lalaki. Dinisenyo yan, inimbento yan para sa mga lalaki. Pero ngayon, mas gamit na ng mga babae. Ano kaya yan?
Ayun yung pong sasagutin, ha? Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bumaba ang Gross International Reserves o GIR ang Pilipinas sa buwan ng Marso ng 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba sa $106.2 billion ang GIR mula 107.4 billion noong Pebrero. Ito'y bunsod ng pagbaba ng ating foreign currency deposits para matugunan ang external debt obligation at foreign exchange operations ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral, nagbayad kasi ang Pilipinas ng aabot sa $1.2 billion na utang nito dahilan para bumaba ng 1.1% ang GIR ngayong Marso. Naku, tapos nasabayan pa ng zero remittance sa mga OFW, ha? Caloocan Sports Arena nakatakdang buksan sa South Caloocan. Ibabalita sa atin yan ni Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Good morning, Kuya Indian. May good news na dahil masayang ibinalita kagabi ng Caloocan NGOs na magkakaroon na ng Caloocan Sport Arena dito sa Samson Road sa Sagandaan, Barangay 80, Caloocan. Ayon dito kay Mayor Along Malapitan, ang dalawang palapag na pasilidad na ito ay magsisilbing sentro ng mahalagang kaganapan, hindi lamang dito sa Kapakalaw sa pampalakasan, kundi pati na rin sa pagbababa ng mga serbisyo at aktibidad para sa kanilang komunidad. Sinabi ng alkalde na hindi ito papayag na ang North Caloocan lamang ang mayroong sport complex. Kaya naman nagsagawa o nagpagawagan ito ng pasilidad para sa mga taga-South Caloocan. Nainwalang alkalde na maraming kabataan at mamayan ang matutuwa at pakikinabang sa pagbubukas ng bagong proyekto. RH1-3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Nahaharap sa kasong diskwalifikasyon sa Comelec ang tatlong kandidato ng Quezon City dahil sa manoy vote buying. Kabilang sa mga ito, sina dating Congressman Bong Suntay at tumatakbong konsehal na si Big Suntay at Kiko Del Mundo. Sa inihayang reklamo ng Quezon City Against Corruption o QCAC sa pangunguna ng chairperson nitong si Jano Orante, sinasabing sangkot umano ang nasabing kandidato sa networking style ng vote buying scheme para sa nalalapit na eleksyon. Sa ilalim kasi daw ng scheme, nagkakaroon ng recruitment at kung makaka-recruit ang bawat nahikayat naman ay makatatanggap ng 1,000 piso. Ayon kay Orante, nakalulungkot ang nasabing estilo dahil unang pagkakataon nito kung saan nasobrahan na nakikita ang sobrang lantaran na vote buying. Samantala, pinabulaan na naman ni Attorney Bong Suntay ang nasabing alegasyon at sinabing pag-atake lamang ito sa kanila. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, dibatiin na rin natin muli na magandang umaga si Councilor Aimee Rillo. Ayan, ha? Ang magandang may bahay ni Congressman Marvin Rillo na ngayon ay kanyang inirereklamo dahil daw sa pagkakaroon ng extramarital affair ni Congressman Marvin. Ayan. Nag-aaway silang mag-asawa. Hindi kaya bukas makaluwa, sabi ko nga, maging underbird. Ha? Yung mismo, yung asawa, ha? Si dating Comelec chairman Andy Bautista, di ba? Ang nagtumistigo laban sa kanya, kanya may bahay. Naku, tindi ano ha. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, kumusta na si Jill dyan sa Quezon City, ha? Oo, ha? Ito, sinusuka din ho ng mga kontraktor dahil daig pang congressman, eh. Ayan, ha? Nagpadala na ng fact-finding team ang DSWD upang imbestigahan ang nag-viral na video kung saan ginamit ang isang person with disability upang siraan umano si Pasig City Mayor Vico Soto. Sa kwento ng pamangkin ng nasa video, nabatid na pinilit umano
ang 77 anyos na PWD upang makuna ng video at tinuruan din ito kung anong sasabihin. Nagpayag ng galit sa gumawa ng video ang pamangkin ng PWD dahil sa pagsasamantalaan niya sa may kapansanan na kalaban sa politika ni Mayor Vico. Samantala, sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, inuna muna nila ang kalagayan ng biktima dahil nagkaroon ito ng psychological trauma dahil naman sa pangyayari. Ay, naku, iba't ibang style talaga ng siraan ngayon, ha? Dahil panahon na ng kampanya. Meron nga isang kumakandidatong governor sa amin sa Mindanao, eh. Pagka nagkwento ho yun, talagang mabubuhay ho ang patay. Kusog kayo mga atik ba? Ay, may buntag sa mga tikpaminaw nato diyan sa Kabakan, sa Midsayap, sa Kidapawan, sa Mlang, sa Magpet at saka sa mga suki natin diyan sa Arakan Valley. 34 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga muli kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Okay naman daw po so para no ha ang Taal Volcano natin ngayon, ha? Sabi ni Mayor Sene Mendoza. Ayan, ha. Happy birthday muna sa aking kaibigan, sa aking classmate ng high school, si Arnel Romero. Ayan, ha. Yan daw si Arnel pagka walang helmet. Pero pagka may helmet, ayan, asan yung yan si Arnel pagka may helmet. happy birthday Arnel, ha. Ayan, tapos isa pa kaklase namin nagdiriwan din ng birthday ngayon si Boy Hernandez diyan sa Saudi Arabia. Si Lolo Boy, ha. At ang kanyang paboritong apo. Ayan, ha. Boy, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede batiin na rin natin ang magandang umaga ang mga taga-Oriental Mindoro, ano? Lalong-lalo na kay Ma'am Joanna Valencia, ano ha? Ang Joan of Arc ng Mindoro. Abay, pagbuklo rin ba naman ito yung mga naglalaban-labang mga barakong politiko dyan po sa Oriental Mindoro at ang kanilang pangunahing misyon na tapusin na ang matagal na problema sa brownout sa kanilang lalawigan. Good luck, Governor Joanna Valencia. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot sa 6 na toneladang illegal na campaign materials o katumbas ng 3 full truck loads ang nabalangkas ng Commission on Elections sa Mandaue City mula nang umarangkada ang kampanya para sa May elections. Kahapon lamang mahigit sa 1 toneladang campaign materials ang tinanggal ng COMELEC sa Barangay Banilad, Mandaue bilang pagpapatuloy ng kanilang Oplan Baklas Operation. Ayon kay COMELEC Mandaue Election Assistant Officer Jacqueline Riuyam, karamihan ng kanilang nabaklas na mga posters ay mula sa mga national candidate na nagpapaskel sa mga puno at mga utility poles. Anya, ang mga ito ay kasalukuyan ng nakaimbak sa DPWH facility sa Barangay Paknaan. Ulitin ho natin, ha, yung pong mga nakikita ho ninyong mga campaign material na nakapost ho sa mga puno, tandaan ho ninyo yung mga pangalan. Huwag ho ninyong iboto. Kung sa puno wala silang respeto sa inyo pa, di ba? Yung puno hindi ho kayang sumagot, hindi ho kayang sumalag nung pukpok ng pako na kanilang gagawin. Awawang mga puno. Tuwing eleksyon napaparusahan. Buhay po yan, buhay po yung mga punong yan. Sasabihin ng iba, hindi naman namin kagagawan yan yung mga dikit boys namin at saka mga streamer boys namin na may kagagawan yan. Sabi nga ni Chairman George Garcia, obligasyon nyo yan, responsibilidad nyo yan na pagsabihan yung pong inyong mga tauhan na naglalagay po ng mga campaign materials. Ha? Maawa ho kayo sa puno, ha? Porque ba't yan walang kalaban-laban, aabusuhin nyo? Ano yan? Pilipino? Na dahil walang laban, inaabuso nyo? Ayan, ha? So kung mismong puno hindi ho nire-respeto, tao pa kaya? Panibagong show cause order ang inisyo naman ng Commission on Elections laban sa Pasig congressional candidate na si Attorney Christian Ian Sia.
Muling pinagpapaliwanag si Sia dahil naman sa kanyang pahayag tungkol sa physical appearance ng kanyang babaeng assistant. Matatandaan naglabas na ng show cause order ang COMELEC para kay Sia dahil sa bastos na biro nito tungkol sa mga single mom. Poging-pogi po itong si Attorney Sia. Mantakin mo, sabihin mo yung mga babae daw po na may buwan ng dalaw pa at single parent, po pwedeng sumiping sa kanya once a year. Biro yan? Joke yan, attorney? Isang grupo na rin ang humiling upang i-disqualify at ma-disbar si Sia dahil sa kanyang ginawa kahit na humingi na siya ng public apology. Ginit ang grupo na nagreklamo kay Sia, hindi sincero ang paghingi nito ng paumanhin at hindi lang lahat ng bagay nakakalimutan lamang matapos ang isang simpleng sorry. Ang sabi niya daw doon sa kanyang ang tawag dito? Assistant. Ano yun? Yan ba naman ang pag-iinteresa ng manyak? Abogado pa man din naturingan, Meron ho tayong Safe Spaces Act, ha? At yun sa mga dyan po sa Safe Spaces Act, marami hong mga pinagbabawal na. Yung mga dating nakagawian natin na pambabastos sa mga kababaihan, kahit yung pagpito lang, pinagbabawal na ho yan. Pumalas na sa kanabibilangang political party ang beauty queen at Pasig City Councilor candidate na si Samshi Supsup. Kumakandidato pala si Chamsi. Kasunod nito na naging pahayag at kontrobersiya ang kinasasangkutan ng isa sa kanyang kapartido na si Attorney Ian Sia, partikular na ang biro nito tungkol sa mga single mom. Sa inilabas ng pahayag ng beauty queen sa social media, sinabi nito na napagtanto niyang hindi na tumutugma ang kanyang paninindigan bilang babae, ina at leader sa mga prinsipyo ng partidong kanyang kinabibilangan. Mas pinili rin ni Chamsi Supsup na manindigan para sa dignidad, respeto, pananagutan at women empowerment. Ganito yun ang kanyang pag-atras ay bilang respeto sa mga babaeng tumitingala sa kanya para sa lakas at inspirasyon. Matatandaan na sa isang campaign rally nga, hinimok ng dating kaalyado ni Supsup na si Attorney Sia na makasiping sa kanya makipagsiping sa kanya ang mga single mother na dinadatnan pa ng buwan ng dalaw, isang beses sa taon, sabay bawing joke lang daw yun. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya lang hindi ako taga-Pasig, iboboto ko ang councilor to si Chamsi Supsup. Yan ang dapat may paninindigan. Oo. Hindi katulad ng isang kongresistang tumatakbo dyan sa Quezon City. Diba? Oo. Nung opening ng project, launching ng project, buong pinagmamalaki. At sinasabi niya yan daw ay isang may tuturing na legacy. Ha? May kasama pang sangkaterbang mga taga-media na nagdo-document ang kanyang launching. Dahil mantakin daw ninyo, ilang buwan pa lamang siya nakakausap po sa pwesto, meron na siyang malaking project. Ayan, ha? Sa awa ng Diyos, nasimula naman yung project. Yun nga lang, walang business permit. Ayun. At sa loob po ng 3 taon, mga poste lamang bakal ang nakatayo. Hindi ho nagtuloy-tuloy yung project. Tapos nung medyo, nakita ni Angel, nakita ni Angelo, yung project nakarating sa kanya. Na-broadcast sa DCRH, lumabas sa RHTV. Tanggalin nyo na yan. I-demolish nyo. Tawa ng Diyos, tinanggal. Ay, nako. Mobilization fee pa lang, magkano na kaya? Saan kaya napunta yung pondo niyan? Maganda umaga, Pilipinas! Pinangalanan naman ng Philippine Coast Guard ang ilan sa mga natukoy na social media influencer na manoy nagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa West Philippine Sea. Kinilala ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang 2 bloggers na sina Ana Malindog Uy at Ago Paglinawan na niya'y nagpo-post online ng pro-China content. Ayon kay Tariela, ilan sa mga common narratives na ipinakakalat sa social media ng mga naturang influencer ay ang ideya na walang legal na basihan ang pag-angkin ng bansa sa West Philippine Sea at ang Pilipinas ang nagpapalala sa tensyon dito. Ginit na Tariela dahil sa fake news na ito ay nahahati ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa ating posisyon sa West Philippine Sea. Kung magpapatuloy ang ito, mawawala ng saysay ang paghihirap ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard na depensahan ang ating teritoryo. Maganda umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List tuloy naman sa pagpapalaganap ng advokasya sa iba't ibang lugar ng bansa. Detalye ng balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa iba't ibang lugar sa bansa
upang ilatag ang mga advokasya at plataporma nilang magtataguyod sa sektor ng paggawa. Nakipiesta ang 106 Trabaho Party List sa Navotas kasama ang celebrity advocate at birthday girl na si Melay Cantiveros at nominee na si Attorney Johan Bautista. Sa Navotas Fisheries Sport Complex, kinausap ng grupong mga mangingisda at kanilang inilatag ang mga layuning palakasin ang fishing industry at mabigyan sila ng sapat na sahod. Tumungo naman sa Dipolog Zamboanga del Norte si 106 Trabaho Party List nominee Ninay Chavez at sinuyod ang mga barangay sa lugar. Sa talumpati ni Chavez ng 106 Trabaho Party List, kanyang sinabing itutulak ng grupo na mapagandang sitwasyon ng paghahanap buhay upang hindi na bumatay pa sa sideline o racket ng mga manggagawa. Bumiyahe naman patungong Santiago Isabela ang isa pang nominee ng 106 Trabaho Party List na si Kagawad Nelson De Vega at kinausap ng nasa 1,000 manggagawa para banggitin ang plano nilang itaguyod ang makaturuang sahod para sa mga naghahanap buhay. Tukol sa sweldo, pangunahing layunin din ng 106 Trabaho Party List ang magkaroon ng dekalidad na trabaho, karagdagang benepisyo, maayos na kondisyon sa mga workplace at patas na oportunidad para sa lahat. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, matapos naman ang pagkamatay ni Supremo Caprimo Batang Quiapo, muling magsasama sina Senator Lito Lapid at Direk Coco Martin sa kampanya serye sa Cavite. Aba, nagsimula na pito nitong April 10. Sinabi ni Senator Lapid na itinuturing niyang anak si Coco Martin dahil sa higit 10 taon nilang magkasama sa mga teleserye at mga pelikula, kabilang na ang MPJ, ang Probinsyano at ang Apag. Ayon kay Lapid, mabait matulungin sa Coco Martin na kanyang nagustuhan sa aktor at bilang direktor ng Batang Quiapo. Nauna nang nakiusap ang primadong aktor at direktor sa mga Batanggenyo. Suportahan muli si Senator Lito Lapid sa nalalapit na 2025 midterm elections. Umaga Pilipinas. Mamalengke muna tayo. Kasama na natin si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy dito sa Baclaran Market, Parañaque City, pero hindi pa rin pasok doon sa MSRP ng Agriculture Department. Ang liempo nananatiling mahal sa 420 pesos kada kilo, bagamat 30 pesos na yung ibinaba niyan mula sa 450 pesos kada kilo noong nakalipas na linggo, habang ang pigi at gasin naman 360 pesos kada kilo ngayon mula sa 380 pesos kada kilo. Ang buto-buto at pata naman parehas na 300. Ayon sa mga retailer, hindi pa rin kasi ibinababa ng mga supplier ang presyo, kaya hindi rin nila maibaba ang retail. Sa manok naman, bahagya rin bumaba ang presyo ng whole chicken, 220 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 240 pesos kada kilo. Habang ang petso, gita, pakpak at atay balunan, pare-parehas sa 240 pesos kada kilo ngayon. Sa isda naman, nagmura yung ilan kagaya ng galunggong na 240 kada kilo, mula sa 300 kada kilo noong nakalipas na linggo, habang ang dalagang bukid nagmura rin ng 40 pesos, 300 na lang ngayon. Ang tulingan 240 pesos kada kilo mula 280 pesos kada kilo. Ang yellowfin nagmura rin ng 20 pesos kada kilo, 280 pesos na lang ngayon. Ang tambakol mula sa 280 pesos kada kilo, 200 hanggang 260 na lang ang kada kilo ngayon. Habang nakapako naman yung presyo ng tilapia sa 160 pesos kada kilo, gayon din ang bangus na nasa 200 hanggang 240 pesos ang kada kilo dito sa pamilihan. Sa gulay naman, tumaas pa ang presyo ng bawang sa 180 pesos kada kilo mula sa 140 hanggang 170 pesos sa mga nakalipas na araw. Ang kamates sumipa rin sa 80 pesos ang kada kilo mula sa 40 hanggang 45 pesos kada kilo lang. Ang carrots naman mula sa 200 bahagyang nagmura sa 120 pesos kada kilo. Gayon din ang patatas sa 150 ngayon mula sa 200 sa mga nakalipas na araw. Ang pipino, 100 na lang ngayon mula 150 pesos kada kilo. Ang siling pansigang, 200 mula 180 pesos kada kilo. Ang sibuyas, 50 pesos ang iminura, 150 pesos na lang ngayon. Ang labanos naman, nakapako ngayon sa 120 pesos kada kilo, habang ang luya, 250 pesos ngayon mula sa dating 200. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle.
Sa pagbisita naman ni Senator Amy Marcos sa Tuguegarao, Cagayan noong Sabado, April 5, pinakinggan niya ang suliranin ng mga Young Farmers Challenge winners at ikadiwa beneficiaries kaugnay ng transportasyon at pagbebenta ng kanilang mga produkto. Pinalakay ni Senator Amy ang mga balakid sa pagbebenta at pagdadala ng mga ani kabilang na ang kakulangan ng truck na ginagamit sa transportasyon ng mga produkto mula sa kahan patungo sa merkado. Binigyan din ni Senator Amy ang pangangailangan ng mas mabilis na aksyon mula sa Department of Agriculture na lalo-lalo na sa pamamahagi ng mga truck at iba pang kagamitan upang matiyak ang epesyenteng daloy ng agri-negosyo sa rehiyon. Mahigpit namang minomonitor ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang implementasyon ng Outpatient Emergency Care Benefit Package ng PhilHealth. Ito upang masiguro ang maayos na implementasyon ng benepisyo na aktibong pinaglalaban ni Lee noong 2024 bago nagkabisa noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Pinaalala ng mababatas na sa ilalim ng OECB package, sagutan ng PhilHealth ang parte ng gastusin ng hospitalization ng mga membro at ng kanilang mga dependent kahit sila ay hindi muna makonfine. Ayon sa kanituan ng number 88 Agri Party List, kasama sa dapat na sagutin ng PhilHealth ang package ng para sa diagnostic test tulad ng X-ray, MRI, CT scan at mga gamot at iba pang mga serbisyo sa emergency room. Sa kabila nito, sumulat si Lee sa PhilHealth President at CEO na si Dr. Edwin Mercado upang ipaabot ang reklamo ng 2 pasyenteng pinagkaitan ng nabanggit na serbisyo. Samantala, kinagalak naman ang Aksyon Dapat Party List ang pagbibigay ng 30 days back vacation sa mga guro ng Department of Education after ng school year ng 2024-2025. Ipinaliwanag ni Aksyon Dapat Party List First Nominee at dating Agrarian Reform Secretary Hernando Braganza na ang mga guro ang isa sa mga bayani ng bayan na naghuhubog ng talino at magandang asal ng mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. Ayon kay Braganza, mahalaga ang edukasyon na ibinabahagi ng mga guro kahit nararapat lamang silang bigyan ng karagdagang pondo upang mapataas ang sweldo at mga allowances dahil sa kasalukuyan, kapos pa rin ang kanilang pamumuhay. Sinabi ni Braganza na mga guro ay kabahagi ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino na dapat maging komportable ang pamumuhay. Ipinangako ng Aksyon Dapat na gagawa sila ng mga panukalang batas na magpapataas sa antas ng pamumuhay ng mga guro upang makatulong sa mga kabataan kapag sila ang naging miyembro naman ng Kamara de Representantes pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Maganda umaga, Pilipinas! Isang foundation sa Cebu City sinampahan ng DSWD ng kasong kriminal dahil sa illegal solicitation. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, kasong paglabag sa Presidential Decree 1564 o ang Solicitation Permit Law ang isinampa ng DSWD laban sa mga may-ari ng SimpliShare Foundation Incorporated. Ito ay dahil sa panghihingi ng cash at relief goods ng foundation na nakapasi sa Cebu City nang walang kaukulang permit. Katilang sa sinampan ng reklamo sa Cebu City Prosecutor's Office ay sina Pamela Baricuarto at Elise Nicole Catalan, ang founder at executive director ng SimpliShare Foundation. Dahil dito hinihikayat ng DSWD ang publiko na siguraduhin ang legitimacy ng mga organisasyon bago mag-donate. Pwede nilang tingnan ang kaagapay donations portal ng DSWD upang malaman kung ang napiling foundation ay mayroong public solicitation permit. Noong nakalipas na September 2024 ay una nang ipinapigil ng DSWD ang operasyon ng Children's Joy Foundation Incorporated, isa sa mga organisasyon na dinatag ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dahil din sa kawalan ng permit. Ako si Bal Gonzales, DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, para ho sa mga kababayan natin dyan po sa lalawigan ng Rizal, tingnan ho ninyo yung pong St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay, ha? Tawag na po sa 0917-719-7908 para sa karagdagang detalye. Luxurious living but affordable housing. Yan pong inaalok sa atin ng St. Monique Balay. Yung bang pagkagising mo gusto mo ang sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, punta ka lang ng balcony. Ayan. At kung ngayon pa kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng brand new Honda Click.
Magandang umaga, Pilipinas! Menos stress bago mag-aces ng umaga. Umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa Aces Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Russian philosopher at writer na si Leo Tolstoy. Ang sabi niya, all men are brother. Yet, everyone believes his greatest enemy is his neighbor. Lalong-lalo na ngayong eleksyon. 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman.